ka ng Panginoon. Ang sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva po Jesus Nazareno, awit ang papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Isang Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinahuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sa
sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon binibigyan mo kami ng kagalakan sa kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago, pakundangan sa kanilang pagdalangin para sa amin. Pagindapatin mo na kaming makasalo sa tiisin at tagumpay ng kaisa-isang anak mo, ay sumapit sa walang katapusang pagkakaisa sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayoy, ipinaaalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nasasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na
gabi't araw. Laganap sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay. At wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitay na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Felipe, ako ang daan, katotohanan at buhay, na may sa akin matatanaw. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama, at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe, di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka pa ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito. Sapagat pupunta na ako sa Ama, at atumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipon muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Ngayon po ay unang Biyernes ng buwan, araw ng ating pagdedebosyon, kaya't sama-sama po nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi sa kanila, mapagpalang araw. Pakitanong yung katabi, sinong kamukha mo? Sino po bang kamukha ninyo? Sino sa mga magulang ninyo? Alam po natin yung expression na like father, like son. Nung bata po ako, makulit po akong bata.
Kaya palaging sinasabi ng mga kamag-anak namin, kapag nagtitipon kami, manang-mana ka talaga sa ama mo. Manang-mana ka talaga sa ama mo. Ganyan-ganyan siya nung bata pa siya. Kung minsan po, ito po talaga katotohanan. Tayo ay nagpapakita ng ating mga magulang. Kung ano tayo ngayon, kung minsan o kaya naman madalas, ayun yung ugali o itsura ng ating mga magulang nung tayo ay bata pa. Kaya maintindihan po natin si Jesus. Nung hinahanap ni Felipe, sinasabi ni Felipe kay Jesus, Panginoon, ipakita mo po sa amin ang Ama at masisihan na kami. Anong sabi ni Jesus? Ang Ama ay sumasa akin. Kung anong ginagawa ko, kung ano ako, ayon ang itsura at gawa ng aking Ama. Di yata't hindi mo pa ako pinapaniwalaan, sabi ni Jesus. Di yata't hindi mo pa rin ako tunay na nakakasama. Dahil kung babalikan po natin yung mga tagpo sa Ebanghelyo, palaging sinasabi ni Jesus, kung ano ako, kung anong ginagawa ko, ito ay galing sa Ama, ito ay ang Ama. Pinapakita ng bawat kilos ng ating Panginoon ang buhay ng ating Diyos Ama. Tunay na like Father, like Son. Pero sa atin naman po, alam po natin, maaaring maiwan na lamang sa ating mga tatay dito sa mundong ito kung sino tayo, o kaya naman sa mga nanay natin kung kanino tayo nagmamana. Pero gusto nating mas palawakin pa, mas palagpasin pa sa ating mga magulang dito sa mundong ito kung kanino tayo dapat magmana ng ating mga buhay at ng ating mga ugali. Dahil kung babalikan po natin, kung titingnan po natin yung ating buhay pananampalataya, hindi lamang po tayo anak ng mga magulang natin. Uulitin ko po, bilang mga anak ng pananampalataya, bilang mga taong nananampalataya, hindi lamang tayo anak ng mga magulang natin. Nung tayo'y binyagan, tayong lahat, bawat isa sa atin ay naging anak ng Diyos Ama, katulad ng ating Panginoong si Jesus. Kaya nawa, katulad ng ating Panginoong si Jesus, makita sa ating mga muka, sa ating mga buhay, sa ating mga kilos, kung sino ba ang ating Diyos Ama. Kung sino ba ang ating Diyos. Makita nawa sa atin yung pagmamahal ng ating Panginoon, yung pagpapatawad, yung pagmamalasakit ng ating Diyos. Yun nawa yung mamutawi sa ating mga buhay. Yun nawa yung palaging makita ng mga tao sa ating mga buhay. Nawa kapag hinahanap ng ibang mga ating kapwa, ang ating Diyos, makita ito at maranasan kapag tayo ay nakakasama ng ating mga kapwa. Pakisabi sa mga katabi, magparanas ka ng Diyos. Iparanas natin ang Diyos sa bawat isa, sa bawat taong ating nakakasalamuha. Ito po yung hamon sa atin bilang mga anak ng Diyos. Tandaan po natin ulit, hindi lamang tayo anak ng ating mga magulang, anak din tayo ng ating Diyos Amang nasa langit. Kaya nawa, patuloy natin siyang maipakita sa pamamagitan ng ating mga buhay. At sino po yung magandang halimbawa nito? Una po ang ating Panginoong si Jesus. Paano niya na ipapakita yung ating Panginoong Diyos Ama? Dahil kilalang-kilala niya ang ating Diyos Ama. Lubos niyang minamahal ang ating Diyos Ama. Kaya alam ni Jesus kung ano dapat, yung mga dapat piliin sa buhay na ito. Dahil kaisa siya ng kalooban ng Ama. Hindi ho ba kapag tayo ay may minamahal, alam natin yung kagustuhan ng ating mga minamahal.
alam natin yung ayaw nila. At gagawin natin, dahil mahal natin yung isang tao, gagawin at pipiliin natin kung ano ba yung kagustuhan nung minamahal natin. Tama ho ba? Halimbawa, sa ating mga asawa, kung ayaw ng ating mga asawa na tayo ay nagluluto ng masyadong maalat, hindi na tayo magluluto ng masyadong maalat. Kung ayaw ng ating mga asawa na tayo ay umiinom ng alak, umuwi ng late, kung mahal natin yung ating mga asawa, hindi talaga natin gagawin yung mga bagay na ayaw nila. Pipilitin nating sundin yung mga nais nila. Nalalaman natin ito dahil kaisa na natin yung kalooban nila. Alam na rin natin yung mga paborito nilang mga kagamitan, paboritong mga pagkain. Kaya kung minsan, kahit hindi nila sabihin, alam natin yung dapat gawin. Ganoon si Jesus sa ating Diyos Ama. Kilalang-kilala niya yung Diyos Ama. Kaya alam niya kung ano yung dapat gawin. Kaya naipapakita niya rin kung ano yung dapat maipakita dahil sa kanyang pagmamahal sa ating Diyos. At ito rin po yung imbitasyon sa atin. Paano natin maipapakita yung pagmamahal ng Diyos? Dapat kilala din natin yung ating Panginoong Diyos. Sa papaanong paraan natin siya makikilala? Sa pamamagitan ng pagbibigay ng panahon, sa pananalangin, sa pamamagitan ng pakikinig sa mga salita ni Jesus. Doon natin malalaman kung ano ba talaga yung kagustuhan ng Ama. At kapag nalaman natin ito, nawa dahil sa ating pagmamahal, maiwasan natin yung mga alam nating ayaw ng Diyos para sa ating mga buhay at magawa natin yung mga nais ng Diyos para sa ating mga buhay. Maipapakita po natin yung buhay ng Diyos Ama sa pagkilala sa Kanya at pagsunod sa Kanyang mga utos. At sa araw pong ito, ipinagdiriwang din po natin ang kapistahan ni na Felipe at Santiago, mga apostol ng ating Panginoon, mga naging pundasyon ng ating simbahan. Naipakita nila yung muka ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod, sa papaanong paraan, dahil sa kanilang paglalaan ng oras kasama ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Matagal na proseso po bago nila tunay na naging kaisa sa kalooban ng ating Diyos. Pero nanatili sila hanggang ang ating Panginoon ay magpakasakit at muling mabuhay. Kaya nung muling nabuhay yung ating Panginoon, naging tapat sila sa kanilang pagmamahal sa ating Diyos. Kung babalikan po natin si Felipe, yung kanyang buhay, siya ay nagdala sa isang apostol pa sa ating Panginoon, si Natanael. Siya rin po yung tinanong ng mga Griego, ibig po naming makita si Jesus. Siya yung mga nilapitan ng ibang tao nung hinahanap nila ang ating Panginoon, yung mga alagad. At tayo rin po mga minamahal kong mga kapatid, bawat isa sa atin ay tinatawag upang maging katulad ni Felipe at ni Santiago, makapagturo ng iba papunta sa ating Panginoon, maipakita ang Panginoon sa pamamagitan ng ating buhay at paglilingkod. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paalala sa atin sa araw na ito, kung nais nating makita ang Diyos Ama, ipinapakita sa atin ang mukha ni Jesus, ang ating Panginoon. Naririto siya, natatanggap natin siya, nakakain natin siya sa Eucharistia upang palakasin tayo. At kung gusto pa nating maipakita ang ating Panginoon sa ating mundo, maging katulad tayo ni Jesus Nazareno sa ating mga buhay, nagmamahal katulad ng Diyos Ama. Ang aking dasal, ang bawat isa sa atin, tunay na makapagpakita ng pag-ibig ng Diyos Ama sa bawat araw ng ating mga buhay. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo para sa mga pangangailangan ng simbahan sa pamamagitan ni San Felipe at Santiago. Sa bawat panalangin ng ating sasabihin, panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga obispo at mga pari, naway buong tapang na isagawa ang tungkuling magpalaganap ng Ebanghelyo, kahit sa mga lugar na hindi ito tinatanggap. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga hindi nakakikilala kay Kristo, naway maakay sa liwanag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng mga turo at halimbawa ng mga Kristiyano. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Tayo naway maging saksi ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga may sakit, naway magtamo ng kagalingan sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga naging masipag sa kanilang mga gawain sa buhay na ito, naway magtamo ng kanilang gantimpala sa langit. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ama, inihahayag ng iyong anak ang pag-ibig mo sa amin. Sa tulong ng mga panalangin ng matatapang na pastol na nangangalaga sa iyong kawan, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng hayang nagdiriwang. Puhunan mo bigay, ang alak at tinapay, handog na pagkabuhay. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng hayang nagdiriwang. Puhunan mo bigay, ang alak at tinapay, handog na pagkabuhay. Magsitay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay, ngayong kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago, at ipagkaloob mong ang pamumuhay namin araw-araw ay maging relihiyong minamarapat at kinalulugdan mo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto
ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang nagparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak,
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng sabay-sabay ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, maranasan sa langit. Bigyan mo kami ngayon namin kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my love. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your way. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you challenge me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness,
the force that sustains me, the unique joy of my heart. The force that sustains me, the unique joy of my heart. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Ang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Ang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Menor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang-edukasyon, pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig.
Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza Sanungan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitay na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nagsalo sa banal na pakikinabang, ay pamalagiin mong dalisay sa buo naming pagkatao. Kaysa ni na Apostol San Felipe at Santiago, kami naway marapatin mong makakita sa iyo, sa aming pagtingin sa iyong anak, upang kami maging dapat magkamit ng buhay kailanman sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, gusto ko lang pong magbahagi ng karanasan ko rin kahapon, ukol po sa ating second collection po na para sa mga disaster and relief fund po. Kahapon po, nag-ikot po kami para magbigay ng tulong sa mga nasalanta ng sunog sa Paco noong nakaraang mga linggo. At kasabay po noon, nag-ikot din po kami sa ibang mga parokya na dati na pong tinutulungan ng ating simbahan, para rin malaman pa namin kung ano pa yung kailangan nila. Alam niyo po, sa isang parokya sa Tondo na aming napuntahan, ang kwento nila, naghahanap na sila ng kaban ng bigas para sa mga volunteers nila na tumutulong magtayo ng simbahan nila. Nagsusulisit na sila, magagawa na sila ng letter para manghingi ng tulong. At sa awa ng Diyos at biyaya ng Diyos, tuwang-tuwa po sila dahil nakapagdala po tayo ng mga kaban ng bigas. Hindi pa po sila nanghihingi sa mga tao, sumagot na ang Diyos sa kanila sa pamamagitan ng mga tinutulong po natin. Kung titingnan po natin, yung mga maliliit na itinutulong natin, kapag pinagsama-sama, malaking bagay na ito para sa mga taong nangangailangan. Kaya nawa, katulad ng paanyaya sa atin ngayong araw, maging mapagmalasakit tayo, katulad ng ating Panginoong Hesus na nagmamahal ng lubos sa kanyang Ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sigisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.
Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.